Tonight we want to talk about a very important subject. Karon nga gabi maghisgot na punta mga kaigsuunan og importante kayo nga suhito. We are calling it Ato kining tawgon Revelation Reveals Deadly Delusions. ang libros pinadayag nagpadayag gayod og ikamatay nga limbong. We're going to find out Ato karon nga sutaon mga kaigsuunan what really happens when you die. unsa gayoy mahitabo kanimo kon ikaw mamatay. Shall we pray? Magampo kita. Loving Heavenly Father, Mahigugmao namo nga amahan. we want to know the truth about what happens when we die. Gusto namo mahibal-an ang tinuod gayod sa panahon nga kami mamatay. And so we ask, Lord Jesus, Busa karon Ginoo nangayo kami diha kanimo that you would speak to our hearts nga ikaw gayud makigsulti kanamo sa among mga kasing-kasing and to our minds og sa among mga hunahuna as we talk about this most important subject. samtang among hisgutan kining pinakaimportante gayud nga suhito. Bless us to understand your word. Panalangini kami alang sa pagsabot ni ini nga mga pulong In Jesus' name, sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. So we're talking about Revelation's deadly delusion. Aron maghisgot kita mga kaigsuunan og gipadayag nga usa gayud ka ikamatay nga limbong. Here's the question. Mao kini usa gayud ka pangutana. Can we find hope beyond the grave? Makakaplag bata o paglaom luyo diha sa lubnganan. Is there anything that happens to us once we die? Aduna ba'y mga butang mahitabo kanimo kanako sa diha nga kita mamatay na? Or is death the end of all things? O ang kanang kamatayon mao na ba na ang katapusan sa tanang mga butang? What really happens at death? Unsa man gyud ang mahitabo sa mao nga kamatayon? The question of what happens at death, Ang pangutana kung unsa gyud mahitabo diha sa kamatayon mga kaigsunan, what happens when we die, unsay mahitabo nato kung kita mamatay, has an answer in the Bible. aduna kini tubag nga makaplagan sa balaang kasulatan. Now I understand and recognize Ako nakasabot mga igsoon og ako pong gitanaw that even Christians and non-Christians bisan ang mga Kristohanon og ang dili mga tumutuo look at this subject differently. gitanaw kini pag-ayo nga suhito nga lahi-lahi gayud og pananaw. Some religions preach incarnation. Ang ubang reliyon wali mahitungod gayud sa pagkausab mga igsoon. They think you die and come back again and again and again. Nga sa dihang ikaw mamatay, mubalik ka pagkabuhi, matay na sad, balik-balik mga igsoon. That's reincarnation. Kana mga igsoon ato nang giila nga reincarnation. Some secular people Uban sa mga sekular nga mga tao, believe that death is the end of all things and there's nothing beyond the grave. nagtuo sila nga ang kamatayon mao na gyud nga wa nay lain pa ug ang lubganan mao'y katapusan sa tanan. Some people believe when you die, that is it. Ko ang ubang mga tao naghunahuna kung ikaw mamatay, mao na na. If you ask most Christians, Kung imong pangutanon ang kalabanan nga mga Kristohanon, now most Christians, ang kalabanan sa mga Kristohanon, what happens when you die? mangutana ka kung unsay mahitabo kanimo sa diha nga ikaw mamatay, Many will tell you na ay daghan mo ingon kanimo, that you either go to heaven or hell. Mudiritso dayon ka kung didto ba padulong sa langit o didto ka mudiritso sa impierno. A lot of Christians believe Daghang mga Kristohano nagtuo niya na when you close your eyes in death, nga sa pagpiyong nimo sa imong mata diha sa kamatayon, immediately go up or down. diha dayon ikaw musaka o didto ka padulong sa ubos. Heaven or hell. Langit o impierno. And a lot of people believe that. Og daghan kayong mga tao nagatuo niya na. Some people even believe Ang uban nga mga tao gani sila nagtuo, that you don't go to either place. dili ka moadto kuno anang duha ka mga dapit.
you go to purgatory. Apan dito ka mabilin sa purgatorio. That's an in-between step. Kana mao gyud ang tunga-tunga hapitanan ni anang duha ka mga dapit. It's not quite heaven, Dili po niingon nga langit gyud. and it's not quite hell. Dili po niingon nga impierno gyud kayo. It's someplace in between. Usa ka ni kadapit nga murag naara dias tunga. So some people believe that. So daghang mga tao nagtuo ni ana. Here's the question we need to ask ourselves. Mao kining pangutana nga atong ipangutana karon sa atong kaugalingon. Are the dead asleep or waiting for the resurrection? Ang nangamatay ba dias lumnganan nagahulat ba sa adlaw sa pagkabanhaw? Or are they in heaven already? O karon ba tuanan midiretso sila sa langit? It's an important question. Usa ni ka importante kayo nga pangutana. Do we go to sleep at death, Dito ba ta matulog sa kamatayon? or do we go straight to heaven? O mudiretso ba ta padulong sa langit? And if we are in heaven, Kung ita manggaling tuwa na dito sa langit, if the soul sends us to heaven, kung ang kalag mudiretso kayo dito sa langit, does it have eyes? aduna ba sila'y mata? Can it speak? Makahimo ba sila sa pagsulti? Does it have a mouth? Naa ba sila'y baba? Does it have ears? Naa ba sila'y dalunggan? If a soul has eyes and a mouth, Kung ang kalag adunay mata o baba, ears and can see up in heaven, dalunggan o makakita sila gikan sa langit, why does it have to come back for the body? o ngano pa man nga sila mo balik pa sa ilang lawas. A lot of people teach that. Daghan kay mga tao nagsulti ni ana When you die, nga ikaw kuno sa dihang ikaw mamatay, your soul goes straight to heaven. ang imo kanong kalag mo diretso padulong dito sa langit. But if your soul knows everything Apan kung ang imong kalag nakahibalo tanan, and is in heaven, unya tuwa siya dito sa langit, why do you need to come back for a body? ngano pa man nga mo balik siya sa iyang lawas. So there are all kinds of confusing questions about what happens when you die. Daghan kayo mga panghuna-huna kayo, gaban makalibog, sa diha kuno nga ang tao mamatay. People are very, very complex about death. Ang mga tao, sila gayod, aduna gayoy mga kaglibog, labi na maghisgotas kamatayon. So we want to ask ourselves the question tonight, Busa atong pangutanon ang atong kaugalingon karong gabi. what happens when you die? Unsa may mahitabo kung ikaw mamatay? Here's the question. Mao ni ang pangutana. Is the soul immortal, Ang kalag ba walay katapusan? or is there a resurrection? O aduna ba'y pagkabanhaw? Here's what you must remember. Mao ni mga butang nga ato kanunay hinumduman. If the soul is immortal Kung ang kalagayo dili mamatay, and does not die, o dili gyud ni siya ingon nga muundang, then there is no need for a resurrection. so wa na kini nagkinahanglan nga banhawon pa. So one or the other is true, O bisan asa nining dapita tinuod ni kung atong hunahunahon. and one is not true. O ang usa niini dili gayud tinuod. You see, I say again, Imong makita diha og akong isulti pag-usab. if the soul is immortal, Kung gayud ang kalag dili wa gayoy katapusan, then it has to go either to heaven kini ba moadto dito sa langit or to hell o moadto ba kini dito sa impierno? immediately Diha dayon after death. human ang tao mamatay. If the soul is immortal, Kung ang imong kalag dili gayud mamatay, that means kini nagpasabot that the dead can talk to the living. nga ang patay pwede pang makasulti ngadto sa mga buhi. So the whole question about immortality O ang tibok nga pangutana mahitungod aning dili mamatay nga kalag, has to do with the immortality of the soul. aduna gyud kalabutan ni anang gitawag nato dili mamatay nga kalag. Either the soul is immortal Ang kalag ba usaba ka walay katapusan or it is not. o kini ba dili adunay kinutuban? So this is very, very important. Kini mga importante kaayo nga mga butang. And it's important for the second coming of Christ. O kini adunay kalabutan importante sa duol na nga pagbalik sa atong Dios. Now let me ask you a question Karong gabi mangutana napud ko ninyo. that we will answer a little bit later. Unya atong tubago na unya dapit. In Revelation chapter 22 Sa Pinadayag kapitulo 21 and verse 12, bersikulo 12, Jesus says, si Jesus nag-ingon,
Behold, I am coming quickly, Tanawa ako moabot sa dali gayod. and my reward is with me. Og ang akong balos uban kanako. Now, Karon mga kaigsunan, if you get your reward immediately at death, kung imong madawat tayo ang imong gasa sa diha nga mamatay ka, then what is Christ coming back here for? ano pa man nga mobalik pa man sa Jesus dinhi. If you go to heaven the moment you die, Kung moadto ta diretso sa langit sa adlaw sa atong pagkamatay, then Christ is wasting gas. gaho usik-usik lang mga kaigsuonan ang Dios sa usa gayod kabutang. By coming back here, Mao ang pagbalik dinhi sa yuta. because you're already in heaven. Tungod kay imong una-una tuwa na ka dito sa langit. But Jesus says, Apan si Jesus nagsulti, you don't get your reward until I come back and give it to you. dili ikaw makadawat sa imong gasa hangtod nga ako mo balik og ihatag ko kini kanimo. Do you understand that? Nasabtan ba nato na ini nga gabi? You don't get your reward when you die. Dili na to madawat diretso nga ato ang gasa sa dihang mamatay ta. You get your reward when Christ comes back and gives you that reward. Apan madawat na to ni nga gasa sa pagbalik sa Ginoo og siya mo'y muhatag niini. If you understand that, say amen. Kung imo na nasabtan mo ingon tag amen. Say it again. Amen. Say it one more time. Amen. It's important that you understand Importante kay nga ay mo na nga masabtan that when Jesus comes back, nga sa pagbalik sa atong Ginoo, He is bringing His reward. siya gayod magdala na sa atong mga gasa. And you don't get that reward Dili na to madawat kana nga mga gasa until Christ comes back. hangtod nga si Jesus mo balik niini nga kalibutan. So now, where can we find the answer? So karon ahaman nato makita ang tubag mga kaigsunan. Would you agree with me Kung ikaw gayon makig-okay kanako or ma-agree kanako, that the only reliable place to find the answers nga ang pasaligan ra gayon nga dapit nga makita nato ang tubag is in the Word of God, diha ra gyud ta sa pulong sa Dios. is in the Bible? Naa diha sa Biblia. Amen. Amen. I said amen. Amen. I said amen. Amen. All right. If it's in the Bible, Kung kini naa dinha sa balaan nga kasulatan, I believe it. ako nang tuhuan. If it disagrees with the Bible, Apan kung kini nagsupak sa Biblia, it's not for me. dili kini para kanako. So what we know about death Busa kung unsa ang atong nahibaluan karon mahitungod sa kamatayon, has to come from the Bible. nga kinahanglan nga gikan kini diha sa balaan nga kasulatan. The Bible gives us dependable answers Ang Biblia naghatag natog kasaligan nga tubag as to what happens when you die. kung unsay mahitabo nimo ug nako sa panahon nga kita mamatay. It tells us not only what happens when you die, Kini gayon nagsulti kanato dili lang unsay mahitabo kanato sa adlaw nga kita mamatay, but how to face death with hope. apan unsaon nato pagatubang ang kamatayon uban gayod sa paglaom. You don't have to be afraid of death. Dili kita angay mabalaka o mahadlok sa kamatayon. As long as you are in Jesus, Basta ang atong kinabuhi atong gihatag diha ni Jesus. death has no power over you. Ang kamatayon walay gahom alang sa atong kinabuhi. The last church that I pastored Ang usa ka katapusang iglesia nga ako gayod nga giministruhan in New York City dito gayod na sa New York City. was 2,142 members. Ang membro niini 1,200. 2,100. 2,100. 2,000. Yes, 2,000. 142. 142 ka mga membro. 2,142 members. Mao na mga kaigsunan yang gisulti. I conducted 117 funerals at that church. Naghimo kog 117 ka mga lubong ni ana lang nga iglesia. And at every funeral, I said this: Og matag himuon ako nga serbisyo sa lubong, death in Christ is not such a bad thing. ang pagkamatay nga naa diha kang Kristo dili usa ka maot nga kamatayon. Better to die in Jesus Mas maayo nga mamatay ta diha kang Hesus than to live without Him. kaysa mabuhi ta nga wala gayod kita kaniya. So we don't have to fear death. Busa dili na kita angay mahadlok sa kamatayon. Death is nothing
for the Christian to be afraid of. Kining kamatayon usa kini kabutang nga walay bili sa alang sa usa ka Kristohanon. The very first chapter of the book of Revelation Ang una gayud nga kapitulo sa libro sa pinadayag introduces us to the glorious Jesus Christ. nagpaabot kanato gayud sa himaya sa atong Ginoo. He is dressed in long flowing white robes. Siya gayud nagsuot og usa ka taas og usa gayud ka puti nga sinina. His eyes are a flame of fire. Ang iya gayong mata daw sama sa usa ka sigas kalayo. And Jesus identifies himself like this. Og iyang gihulagway ang iyang kaugalingon sama ingon ini. Revelation chapter 1, Pinadayag kapitulo 1, verse 18. 18 nga bersikulo. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, I am he who lives and was dead. ako kaniadto nabuhi ug ako usab namatay. And behold, I am alive forevermore. Apan busa ako nagkinabuhi karon sa wala nay katapusan. And then Jesus himself says, Amen. Og si Jesus nag-ingon sa iyang kaugalingon, Amen. Say it again. Amen. One more time. Amen. I am alive forevermore. Amen. Og ang kinabuhi anak kanako sa walay katapusan. Amen. And I have the keys of Hades and death. Og niya uban kanako ang mga yawi diha sa lubnganan og sa kamatayon. So Jesus controls death. Busa sa Jesus siya gayod ang nagpugong sa kamatayon. He went to the grave. Siya miadto sa lubnganan, He came out of the grave. migawas og mibuto sa diha sa lubnganan. And so he has the keys to the grave. Busa na siya ang yawi kaniya sa diha sa lubnganan. Any believer, Bisan kinsa nga magtumutuo kang Kristo, anyone in this room, bisan kinsa kanato niini nga lawak, anyone in the world bisan asa karon sa kalibutan o asa ka man, who believes in Jesus, nga nagsalig ka ni Jesus, the Bible says, ang Biblia nagsulti, even though they die, bisan pa ikaw mamatay, they shall live again. ikaw mabuhi pa pag-usab. So for the child of God, At alang sa mga anak sa Dios, death is not the end. kining kamatayon dili maong katapusan. After death, there is a resurrection. Human gayud sa kamatayon adunay pagkabanhaw. The Bible reveals the truth about that resurrection. Ang Biblia nagpadayag sa kamatuoran mahitungod niana nga pagkabanhaw. It points us forward to the coming of Jesus Christ. Nagtudlo kini mga kaigsuonan gayud sa duol nga pagbalik sa atong Ginoo. The Bible says, Ang Biblia nagsulti og dugang, if Jesus died and rose again, kung si Jesus namatay og siya nabanhaw pag-usab, even though we sleep with him, bisan kita nangatulog uban diha kaniya, we shall live again. kita usab mabanhaw uban diha kaniya. Ladies and gentlemen, that is good news. Mga kaigsuonan, kana gayud usa ka maayo nga balita. Amen. Amen. I said amen. Amen. That's good news. Usa ka na ka maayo nga balita, mga igsoon. If you die in Jesus, you will live again. Kung ikaw namatay uban ni Jesus, ikaw mabuhi pa pag-usab. Amen. Amen. I said amen. Amen. When Christ comes, Sa diha nga si Jesus mobalik na, the dead will be resurrected. ang tanang nangamatay iyang banhawon. But somebody might ask a question. Apan adunay usa ka tawo nagngutana. What does the Bible teach about the immortal soul? Unsa may gitudlo sa Biblia mahitungod sa kalag nga dili mamatay? Let's go back to the book of Genesis, Balik ta sa libro sa Henesis. the very first book in the Bible. Ang una gayud nga libro dinha sa Biblia. Let's go back to Creation Week, Mobalik ta ngadto sa paglalang sa kalibutan nga semana. the 6 days that God created the heaven and the earth. Ang unom ka adlaw nga gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. And we find a clue in Genesis Og kita makakita gayud og usa gayud ka gamay nga magpasabot ka nato as to what happens when a person dies. kung unsay mahitabo sa tao kung siya mamatay. So maybe if we know what happens when a person is created, Kung nakasabot kita mga kaigsuonan kung giunsa og asa gimugna sa Dios ang tao sa we kinabuhi. can get an idea of what happens when a person Aduna dies. po tayo mga panghunahuna unsa po'y mahitabo nato kung kita mamatay.
So we're looking now at Genesis chapter 2 verse 7. Atong lataon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 7. And the Lord says, Og ang Dios nagsulti, and God formed man of the dust of the ground og ang Dios naghulma sa tao gikan dinha sa abog sa yuta. and breathed into his nostrils Og gihuypan kini sa iyang mga ilong the breath of life. sa ginhawa sa kinabuhi. And man became a living soul. Og ang tao nahimo siyang buhi nga kalag. Now, there are three key phrases in this statement. Adunay tulo ka buok importante nga mga butang mga igsoon nga atong tun-an karon. God formed man of the dust of the ground Ang Dios nagbuhat sa tao ikan gayo diha sa yuta diha gayud sa abog. breathed into him Og iya kining gibutangan o gininhawa the breath of life, sa gininhawa sa kinabuhi, and man became a living soul. og ang tao nahimong usa ka buhi nga kalag. Now, does the Bible say Aron ang Biblia nagsulti, that God put a soul in Adam? ang Biblia nagsulti nga ang Biblia nagingon nga ang gibutangan og kalag si Adan, No, it does not say that. dili kana mao ang hulagway mga igsoon. Instead, it reveals the formula Mao nga iyang gipakita gayod ang paagi nini for a human being. sa usa gayod katao sa pagbuhat nini. This is the formula. Mao ni mga kaigsunan ang iyang pagbuhat sa tao. You take dust Imong butangan mukuha kagabog, plus the Spirit of God, unya imong butangan gayud sa espiritu sa Dios, and that equals a living soul. o kini mo suma gayod sa usa ka buhi nga kalag. That's the formula. Mao na ang gitawag nato og formula. Dust, Abog, Spirit, ang espiritu, equal o kini ang sumada, a living soul. buhi nga kalag. That's the formula. Mao kana mga igsoon ang formula. Here's another way to describe it. At mao na nailaing nga paagi sa pag-ulagway nini. The elements of earth, Ang mga butang nga gikan sa kalibutan, that's dust, mao na ang abog, plus the breath of God o kini dungagan sa gininhawa sa Ginoo, equals a living being. og equals mga kaigsunan buhi nga kalag. A living soul Usa ka buhi nga kalag means a living being. nagpasabot usa ka buhi nga tao. Now, here's the secret in the Bible. Adunay sekreto nga dinhi sa balaang kasulatan. When the Bible talks about a living soul, Kung ang Biblia magsulti mahitungod sa buhi nga kalag, it means a living person or a living being. kini nagpasabot usa ka buhi nga tao o usa kini ka buhi nga binuhat. The words are equal and interchangeable. Ang mga pulo nga atong gigamit mga igsoon kini gayod patas o pwede bali-balihon. Soul, Kalag, being, ang pagkatao person, o kining tao mga kaigsunan, all the same thing in the Bible. pareha lang na sila tanan mga igsoon o kahulugan sa Biblia. Adam became a living person. Si Adan nahimong usa ka buhi gayud nga tao. A living soul is a living person. Ang usa ka buhi nga kalag, usa ka buhi nga tao. We don't have a soul. Wala kita'y kalag mga igsoon. We are a soul. Kita gayud mao ang kalag. A living person, a living being. Usa gayud ka buhi nga tao ug usa ka buhi nga binuhat. So what is this soul? So ang pangutana unsa man kining kalag? Is it immortal or can it die? Kini ba walay kamatayon o kini ba mamatay? Some people teach the soul cannot die. Ang ubang mga tao nagsulti nga ang kalag dili mamatay. Let's go to the book of Ezekiel. Moadto ta sa libro sa Ezekiel. Ezekiel chapter 18 verse 4. Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 4. Now look what the Bible says. Atong lang taon ug unsay gisulti sa Biblia. Behold, all souls are mine. Anawa ang tanang kalag ako man. The soul of the Father as well as the soul of the Son are mine. Ang kalag sa amahan ug ang kalag sa anak ako man. They belong to God. Kini gayod kabahin diha sa Dios. Now look what God says about the soul. Unsay gisulti sa Dios dining dapita kun unsa ang kalag. The soul who sins shall die. Ang kalag nga nakasala mamatay. If you live in sin, Kung ikaw nagkinabuhi sa sala, you are going to die. ikaw gayod mahimong mamatay. That's what God said. O na'y giingon sa atong Dios. So souls can die
God says so. Busa ang kalag mamatay, mauna ang gisulti sa Dios. So souls do die according to the Bible. Ang kalag mamatay sumala sa gisulti sa Biblia. Now, there is another name for soul in the Bible. Adunay laing ngalan sa kalag diha sa Biblia atong tanahon. We say it again. Ato ning utrohon pagsulti. It is person or life. Kini usa ka tawo o usa ka kinabuhi. So the Bible says the soul that sins, Ang Biblia nagsulti nga kanang kalag nga nakasala or the person that sins, o ang tao nga nakasala shall die. siya mamatay. Why? Ngano man? Because the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So if you don't serve the Lord Kung ikaw dili gayud mo buhat para sa Ginoo or follow the Lord, o sa pagsunod sa Dios, the Bible says ang Biblia nagsulti, you are going to die. ikaw gayud padulong sa kamatayon. Because life alone is in Jesus Christ. Kaya ang kinabuhi ra gayud naa diha kang Kristo. So this verse says Kung kini mga bersikulo nagsulti that the person who sins shall indeed die. nga ang tao gayud nga nakasala siya gayud mamatay. Notice how the words life and soul are used interchangeably. Tanaw nimo mga kaigsunan nga ang pulong nga kinabuhi ug ang kalag magamit na siya o gigamit na siya sa balibali gayud. You can put the word soul in there Pwede nimo mabutang diha ang kalag. because the Bible says they are the same thing. Kaya ang Biblia nagsulti nga pareha ra na silang duha. Now let's go to Matthew Ato ta 26. sa Mateo 26. Matthew 16:25 Mateo 16 bersikulo 25 and 26. o ngadto sa 26. The Bible says, for whoever desires to save his life Ang Biblia nagasulti nga kinsa gayud nga ang magluwas siyang kinabuhi, will lose it. mawala hinuon kini kaniya. But whoever loses his life for my sake Apan kinsa katong mawadan sa kinabuhi tungod sa akong kaugalingon, will find it. siya gayud makakaplag niini. For what profit is it to a man Kayon sa man ang mabatunan sa tao if he gains the whole world nga iyang maangkon ang tibuok kalibutan and loses his own soul? o ang pagmawala ang iyang kalag? You can substitute the word person or life there. Pwede nimo na ilisdan ka ng pulong nga soul, kalag, tao o usa ka kinabuhi. What good is it to gain the world and lose your life? Unsa may maayo gayon makuha nimo ang tibuok kalibutan apan mawala ang imong kinabuhi. Or what will man give in exchange for his life? O unsa man ang mahimo sa tao sa pagpuli gayod mga igsoon sa kinabuhi. Here's something important to know. Aduna po importante kay nga butang atong mga kaplagan rong gabi. Only God is immortal. Ang Dios ra gyud maoy dili mamatay. I say again, Akong utrohon pagsulti. only God Ang Dios ra gyud is immortal. ang dili gayod mamatay. We are not immortal. Kita gayod mamatay. Mortal means subject to death. Ang mortal na gingon kini mamatay. Immortal means imperishable. Ang immortal na kahulugan kini nga dili gayod madugta, walay kinutuban. The Bible never uses the term Ang Biblia wa gayod naggamit og mga terminolohiya immortal soul nga usa gayod ka dili mamatay nga kalag or immortality of the soul. o kini nga walay katapusan nga kalag. You will not find those words anywhere in the Bible. Dili ka na nimo makaplagan bisan asa ka mobasa sa tibuok Biblia. Let's look at 1 Timothy Atong chapter lataw ng 1:17. 1 Timoteo 1:17. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, now to the King eternal. karon diha sa hari nga walay katapusan. Who is the King eternal? Kinsa man ang hari sa walay katapusan? It's Jesus. Si Jesus, mga kaigsunan. Immortal. Siya walay kamatayon. Invisible. Dili gayon nato mahikap makita. To God who alone is wise. Nga sa Dios mao ra gayon ang mangyalamon. So Timothy tells us, Jesus, God, the Holy Spirit are immortal. Si Timoteo nagsulti kanato nga ang Dios ug ang balang espiritu dili gayon mamatay. Be honor and glory forever and ever. Ang pagtahod ug ang paghimaya sa walay katapusan. Amen. 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 Amen.
So the king is immortal. So ang hari wala gayoy kamatayon. God is immortal. Ang Dios usab walay kamatayon. We receive immortality Kita gayon makadawat ni anang dili na mamatay when Christ comes. sa diha nga si Jesus mo balik dinhi sa The kalibutan. Bible says, Ang Biblia mo'y nagsulti ni this ana. mortal shall put on Kay immortality. kining mamatay ilisdan og dili na mamatay. When I come to Christ, Kung ako muduol o magpaduol sa Dios, He gives me the gift of eternal life iya akong tagaan sa kinabuhi nga walay that katapusan. dwells in my heart right now. Nga kana gayod magpuyo sa kong kasing-kasing karon nga gabi. But we actually receive the gift Apan ato ra gyud madawat kana nga gasa of immortality o kanang dili na mamatay when Christ comes the second time sa diha nga si Jesus mo balik na sa ikaduha nga gayon. to take His children home. Aron sa pagkuha siya ang mga anak ngadto sa puloy-anan nga walay. Let's look at the Bible. Atong lataw ng Biblia. 1 Timothy 6:15 and 16. Nguna nga Timoteo 6:15 ug 16. He who is blessed and only potentate, Si kinsa gayod ang napanalanginan og mao ra gyud ang angayan, the King of kings ang hari sa mga hari and Lord of lords, ug ang Dios sa mga Dios who alone has immortality, nga mao ra gyud nga walay kamatayon, dwelling in unapproachable light. nagapuyo gayod sa dili gayod nato unta mabatunan nga kahayag. The Bible says Jesus alone Ang Biblia nagsulti nga si Jesus has gyud immortality. ang adunay dili mamatay. We don't have it. Wala ta na mga kaigsunan. Not yet. Wala pa, di pa karon. But one day it's coming, Apan moabot ang panahon, ay adlaw moabot. and Jesus will bring it with Him. Nga si Jesus gayod mo ani og siya iyang dadon kini hatag kanimo. God alone has it, Ang Dios ra gyud mo anaa niini and one day He will grant it to us. og usa ka adlaw ni ana siya mohatag usab kini kanato. If we are faithful, Kung kita matinudanon, and if we are true. kung kita gayod tinuod. My mother-in-law, Ang akong ugangan nga babay, my wife Irma's mother, ang mama sa akong asawa, she lived to 101 years. ang iyang edad 101 katuig. That's a long time. Pagkataas na gyud na mga kaigsunan. But eventually she did die. Pero hinahinay, nabot yung panahon ni pahulay siya. And she was almost 102 when she closed her eyes in Hapit death. gyud 102 ang iyang edad sa dihang siya may pahulay. My mother-in-law was such a strong Christian. Ang akong ugangan nga babae usa gyud ka lig-on nga Kristohanon. The church asked her to be the youth leader Ang iglesia naghangyo kaniya nga mahimo siyang pangulo sa mga batanon at 87 years of age. nga ni edad siya atong panahon nag 87. That's how much strength she had. Diyan mo makita kung unsa siya gayod kamatinud-anon. 87 years old, 87 ang edad. and they wanted her to be the youth leader. Gusto pang iglesia nga mahimo siyang pangulo sa mga batanon. She said, "Don't you think you could find someone a little younger?" Sa ningon, wa pa mo ilay makita nga mas bata-bata pa kanako. But she had a lot of energy. Apan makita nimo daghan pa kayo siya, aptik pa kayo. But at 101 years old, O 101 ka mga katuigan ang iyang pangidaron. she closed her eyes in Jesus. Piyong siya mga kaigsunan uban sa saad ni Jesus. Because we all die sooner or later. Kay tungod kita mamatay, moabot ang panahon o ang uban hapit na. And we wait for the coming of our Lord Apan kapaabot kita sa pagbalik sa atong Dios. to give us brand new immortal bodies Aron sa paghatag ka nato og bag-o nga dili na mamatay nga lawas, and take us home to heaven. og iyatang dadon ngadto sa atong pulianan dito sa langit. Now look at this. Tanawon nato kini mga igsoon. Pagan Greek philosophy taught that the soul is immortal. Ang mga pagano nga mga Grigo, ang ilang filosofiya nagtudlo nga ang kalagayo dili mamatay. So this idea did not begin with Christians. Kini nga ideya panghuna-una wa ni magsugod sa mga Kristohanon. It is a pagan Greek idea. Dito kini gikan gayud sa mga Grigo nga mga pagano. The Greeks taught Ang mga Grigo naghuna-huna that the soul can live separately from the body. nga ang kalag kuno mabuhi bisan siya layo sa alawas. But that is not a Christian truth. Apan dili kana mao ang tinuod sa Kristohanon nga kinabuhi. The Bible teaches us Ang Biblia nagtudlo kanato that human beings are integrated.
ang tao nga buhi karon nga kalag kita gayud gihumol sa usa. We are a combination Usa gyud kita mga kaigsunan nga gihulma sa duha ka mga butang of physical, o mental, sa and gitawag spiritual. mga igsoon sa lawas o sa atong panghuna-huna o sa atong kinatibukan nga pagkatao. Physical, Panglawas mental, nun, and spiritual. panghuna-una o espirituhanon nga bahin. These three components Kining tulo ka mga butang cannot be separated. dili mahitabo nga kini mabulag gayon. The Bible teaches Ang Biblia nagsulti, death is like a sleep. ang kamatayon sama na sa natulog ta. The believer who dies in Christ Ang tumutuo nga namatay diha kang Hesus is as secure as if he was sleeping in the arms of Jesus. siya gayod aduna gayoy panlundon o siya gayod natulog dinha sa mga kamot bukto That's ni why Jesus. death is nothing to fear. Mao nga ang kamatayon di nato angayan gadlukan. It's going to sleep in the arms of Jesus. Kini mao gayod ang pagkatulog lang dinha sa mga bukton sa ni Jesus. You don't have to fear that. Dili ta kinahanglan mahadlok na ining kamatayon. All you have to do O tingali kita mga kaigsunan mahadlok. is to walk with Jesus, Ang buhato na to mao ang pagduol ni Jesus, follow Jesus, pagsunod ni Jesus, live for Jesus, pagkinabuhi uban ni Jesus, and when you die, o sa diha nga ikaw mamatay, Jesus will come and resurrect you. si Jesus mo balik og iyak ikaw ang banawon. That's his promise. Mao na ang iyang saad. Isn't that good news? Dili ba na sa kamayong balita? If it's good news, say amen. Kung kani maayong balita, moingon tag amen. Say it again. Amen. One more time. Amen. That's good news. Kana usa ka maayong balita. If you live in Jesus Kung ikaw magkinabuhi diha ni Jesus, and die in Jesus, o diha mamatay kita ni Jesus, Jesus promises si Jesus gayud adunay saad that you will live again. nga ikaw gayud mabuhi papag-usab. Amen. Amen. I said amen. Amen. Resting from heartache and disappointment. Ang pagpahulay gikan gyud sa kasakit, sa kasing-kasing o sa mga kabalo sa kinabuhi. Until the glorious return of Jesus. Hangtod gayud sa pag-abot sa mahayaong pagbalik sa atong Ginoo. Spiritualism Anang pagtuo og mga spiritismo and the New Age philosophies o ang mga bagong katuigan nga mga polisipiya. teach us that the soul is immortal. Nagsulti nga ang kalag kuno dili mamatay. But brothers and sisters, that is not in the Bible. Apan mga igsoon ko, kana dili makaplagan dinha sa balaang kasulatan. Christians don't accept that. Ang mga Kristohanon dili ta mudawat niana. When you die, you sleep in Jesus. Kung ikaw mamatay, ikaw matulog dinha kang Hesus. And you cannot, O ikaw dili gayud, I said cannot, dili gayud, I said cannot dili gayud, communicate with the living. makahimo na sa pagsulti sa mga buhi. When you are dead, Kung ikaw patay na, you are dead. ikaw patay na gyud. And you sleep until Jesus O comes. ikaw matulog ka hangtod nga si Hesus mo balik. Now I've got to tell you a story. Ako mo sultihan sa usa ka sugilanon. When I was at 3ABN, Sa diha nga nagtrabaho pa ko sa 3Ben nga station, I was the production manager, ako mao ang gitahasan sa production manager and I was also the general manager of the Proclaim channel. o nahimo pud siya nga general manager sa Proclaim channel. We were running a series just like this, Naghimo kami usa gayud ka sunod-sunod nga mga series. and we preached a sermon on the state of the dead. O nagwali kami mahitungod gayud sa kahimtang sa kamatayon. And we got an email from one of our viewers O nakadawat kami usa gayud ka sulat gikan sa usa namo ka mga nagtan-aw. and she was very, very angry. O kini nga babae nasuko kaayo siya. She said, "You Seventh-day Adventists are liars. Kamo nga mga Adventista, mga bakakon, You say kamo nagsulti that the dead cannot talk to the living. nga ang patay dili na makasulti sa mga buhi. That is a lie. Kana gayod usa na kabakak. And you Adventists are liars." Kamong mga Adventista, mga bakakon. She said, Siya nagingon, "I talk to my mother at least 3 times every week."
nagkigsulti ko sa kong mama katulo sa usa ka simata. And then she said to me, Og siya midugang og sulti kanako, my mother has been dead for 10 years. ang akong mama namatay na dugay na pulo na katuig ang nilabay. And I talk with her 3 times a week. Apan makigsulti pa ko niya katulo sa usa ka semana. I go into the room, Moadto ko sa usa ka lawak, and there she is. og makita na ko siya dito, We have a conversation, og magistoryahan naming duha, and then she disappears. og kalit lang siya pod mawala. 3 times a week. Katulo sa usa ka semana. So how can you Adventists say that the dead can't talk Ano to the man kamo living? mga Adventista magsulti nga dili ta pwede makasulti sa mga patay. And I told her, Og ako siyang gisultihan, that person that you are talking to katong tao nga imong gikasulti, is not your mother. dili na to mao ang imong inahan. She said, yes, she is. Niingon siya, oo, siya gyud to. She looks like my mother. Ang iyang dagway pariha gyud sa kong mama. She talks like my mother. Ang iyang tingog kung iyang pagsulti, ako yung mama. She walks like my mother. Paglakaw niya, ako yung mama. She knows things only my mother could know. Hibawan niya ang tanang mga butang nga ang ako ng mama po'y nakahibalo. That's my mother. Siya gyud ang akong mama. I said, it's not your mother. Ako nagingon, dili mao to ang imong mama. She said, the next time my mother visits, Kung sa sunod, ang akong mama mo bisita, I'm going to ask her. ako siyang pangutanon. I said, go ahead and let me know what she says. Og mingon na yun ko nga, sige, padayon na og pahibaw ako, unsay gisulti niya. And a couple weeks later, she sent word back. Duha ka semanang milabay, nagpadala na pud siya og mga pulong. She said, I asked my mother, are you my mother or not? Akong gipangutana ang akong mama, ikaw ba ang akong mama o dili? And mother didn't say anything. Og ang akong mama wa gyud gisulti bisan gamay. She simply shook her head. Og siya naghinay-hinay lang og lingo-lingo. And so she said, who are you? Og tungod niya na siya nangutana, kinsa man ka? And mother said, Og ang mama niingon, you know. kabalo ka, That's all she said. maura po na iyang gisulti, mga You kaigsunan. know. Kabalo ka. Mother kept visiting her. Ang mama sige bisita niya. And she kept studying and Oh. taking lessons. Apan sige sa padayon mga igsoon og tuon og naa siya gisunod nga mga And leksyon. Irma and I were there Og ang si ma'am o si pastor to adito the nagbisita. day that lady gave her heart and went into the waters of baptism. Sa adlaw nga gihatag sa maong babaye ang kasing-kasing ngadto sa Dios og milangkob kini ngadto sa pagbautismo. In Evansville, Indiana. Og dito gyud sa Indianapolis dito sa Evansville, Indiana. Heavensville, Indiana. Mao na to yung gisulti mga kaigsunan. Amerika. But here's the truth. Apa niya ang kamatuoran? Once that lady Sa diha nga kana nga babae joined the Adventist church, nag-appeal diha sa Seventh-day Adventist Church. mother never visited her again. Ang iyang mama wala na gyud mi bisita kaniya pag-usab. The Bible says Ang Biblia nag-ingon, the dead cannot communicate with the living. ang mga patay dili gayud makasulti ngadto sa mga buhi. The dead know not anything. Ang mga patay wala sila'y kasayuran bisan jutay. And Solomon says Busa si Solomon ingon, that they have nothing to do wala, with anything wala sila'y mahimo bisan unsa nga butang on the top side of the earth. diha sa laing bahin sa kalibutan sa kamatayon. When you die, Sa diha nga ikaw mamatay, you sleep until Jesus comes. ikaw matulog hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Now, when you go to sleep, Kung sa diha nga ikaw moadto na sa katulogon, you are not aware of the passage of time. wa gyud ka mahibalo kung unsay nahitabo sa mga panghitabo sa panahon. You go to sleep at night, Pagtulog nimo ng gabi, and you wake up the next morning, nya pagmata nimo pagkabuntag, and you don't know what happened in the middle. kung perti nimo haguka, wa gyud kahibalo kung unsay nahitabo ang kagabion. That's what death is like. Mao kana sama-sama na sa kamatayon. You are not aware Wa ta kabalo na sayod bisan of gamay anything o sa bisan unsa mga butang that is going on. nga nahitabo mga kaigsunan. It is spiritualism
Kini gayon pagtulunan sa espiritismo and New Age philosophy usa ka mga bag-ong katuigan nga mga filosofiya that teach us nga nagtudlo kanato the soul is immortal. nga ang kalag kuno dili mamatay. But that is not what the Word of God teaches. Apan dili kana mao gisulti sa pulong sa Ginoo o gitudlo kanato. I say again, Akong usbon pagsulti, Christ will come to bring his reward with him, ang Dios mobalik sa pagdala gayod sa iyang balos diha uban kaniya. and his reward is eternal life Ug ang iyang balos ug gasa mao ang kinabuhi nga walay katapusan in Jesus Christ. diha gayod ni Hesukristo. You will rise with Jesus Ikaw gayod mabuhi uban ni Jesus and live with him forever. ug makig-uban ikaw sa pagpuyo uban kaniya sa walay katapusan. Here's one of my favorite texts. Kini usa sa mga paborito nako nga mga bersikulo. It's 1 Thessalonians 4:16. Una nga Tesalonica 4:16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, Kaya ang Dios mismo munao gikan sa langit uban gayod sa pagsinggit. with the voice of the archangel, Uban sa tingo gayod sa pamunuan sa mga malulunda. and with the trumpet of God, Uban sa trumpeta tulunggon sa Dios. and the dead in Christ shall rise first. Ug ang nangamatay diha kang Kristo pagabanhawon paguna. So that says Kana nagsulti the first persons to see Christ ang unang tao nga makakita ni Jesus will be those who died in Jesus. kadtong namatay diha kang Jesus. Then the Bible says, O ang Biblia nagpadayon then we which are alive and remain nga kita gayong mga buhi nga nagapabilin shall be caught up together in the clouds pagasgaon kita kauban kayo diha sa panganod to meet the Lord in the air, aron sa pagsugat sa Dios kanato diha sa panganuran. and so shall we ever. Ug unya kitang tanan mahimo nga magkauban kaniya That means always kanunay na be with the Lord. kita makig-uban sa Dios sa walay katapusan. Once you rise in Jesus, Sa diha nga kita mabanhaw kang Hesus, you will never be separated from Jesus again. dili na gyud ka mapalayo sa atong Ginoo pag-usab. The Bible says Ang Biblia nagsulti you will be with him forever kita gayon makig-uban kaniya sa walay katapusan. and ever O sa walay sa kahangturan. and ever O sa kahangturan. and ever. O sa kahangturan. You will always be with the Lord, Kita kanunay makiguban sa atong Dios. and death will never come into your life again. O ang kinabuhi, dili na gyud makaplagan ni anang panahona. Now, isn't that good news? Dili ba na usa ka maayong balita? If you believe that, say amen. Kung imo nang gituan, moingon ta, amen. Say it again. Amen. Say it one more time. Amen. That's good news. Kana usa ka maayong balita. That Jesus is coming to give us eternal life. Nga si Jesus mo balik o maghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. And we will never taste death again. O dili na kita gayod makatilaw gayod ni anang gitawag og kamatayon. When I was a young pastor, Tadya nga ako batan-on pa nga usa ka pastor. I used to go and visit older members in my church. Kanunay ko magbisita sa mga membro sa akong iglesia. And sometimes I would notice Usahay, doon ako'y mabantayan. all of the medications that they had on their night table. Ako makita ang mga tambal nga naa diha sa lamisa mga kaigsunan. And I used to say, oh my, they have so many medications. Ya pagtanaw na ko makaingon ko, grabe kadaghan ba ni ining daghan kay mga tambal. And now that I'm a little bit older, Unya sa diha nga nagkatigulang na pug ko, just a little bit older, ang gamay-gamay lang, murag idad-idara na gamay. I have medications on my table. Naa na po ko'y daghan tambal diha sa lamisa. I have many medications on my table. Pagkadaghan-daghan na gyud, nagkadaghan na gyud naa sa lamisa. When we were children, Sa diha nga kita mga bata pa, we used to run into my father's bedroom nunay mo dagan mi dito sa lawak sa amo ang amahan. when it was time to get up. Nya panahon na nga kami gayod mo gawas na or mo lakaw na. And I noticed my dad would always sit on the side of the bed when he woke up. Kanunay ako makita nga ang ako amahan mo mata siya maglingkod diha sa kilid sa mao My nga dad would wake up, tulganan. Sa diha nga siya gayod mo mata na and then for a few minutes he would just sit sa pila ka mga minutong segundo maglingkod lang sa siya. on the side of the bed.
Diha sa kilid sa maong katre. And we used to say, Daddy, why are you sitting on the side of the bed? O kanunay mo ingonen ko, Papa, nganong kanunay mo ka maglingkod diha sa kilid sa katre? Come on, we gotta go play. Get up, get up, get up, move. Come on. Dali na. Mo tindog ta kay magampo ta, dali. And he'd say, just give me just a minute, I'm coming. Agmutubag din siya nga, tagay lang kog pila ka mga minuto na anak ko. Now that I've been preaching a few years, O sa diha gayon nga ako mahinumduman ang mga pila ka mga katuigan ng labi. when I wake up, Sa diha nga mo mata ko, I sit on the side of the bed too. maupod nga mulingkod po ko sa kilid sa katre. And I'll tell you a secret. O niya, sultihan ta mo na ay mga sikreto. My wife sits on the side of the bed also. Ang ako pong asawa, naapod maglingkod diha sa kilid sa katre. We sit on the side of the bed for a few minutes Maglingkod mi sa kilid sa katre sa pila ka mga minuto. and just make sure everything is still there. O niya, among siguroon nga ang among tuhod, ang amuang kamot, naapa, apila mong ulo. That's what happens when you get older. Ana, mo na yung mahitabo, basta magka-idad-idaran na ta, ay lang ng tigulang. When I was young, Sa diha nga batanon pa ko, I remember saying to the Lord, kanunay makahinumdum ko, magsulti ko sa Ginoo. I am never ever getting old. Dili gyud ko matigulang, ug di gyud ko magkatiguang. And when I said it, Sa diha nga ako nang ilitok mga kaigsunan, I meant it. ako gyud nang gituhuan, ako gyud nang tininuod gyud na. But somewhere in life, Apan sa mga nanglabay nga mga katuigan, it slips up on you. warag na hinahinay ni mga igsoon og palayo nato. You look back and you say, Og mulantaw ka pagbalik, unya moingon na ta. where did the years go? Asa naman tong mga katuigan ng labay? Sometimes you want to do things, Usahay na ay mga butang nga gusto na tong buhaton. but you're just too tired. Apan ikaw luya na ang imong lawas. That's what happens to life. Mao na'y mahitabo sa atong kinabuhi, mga But the kaigsunan. Bible says Apan ang Biblia nagsulti, there is coming a day adunay moabot nga adlaw where there'll be no more death, nga wala na unyay kamatayon, no more sorrow, wala na'y kagulanan, no more sickness, wala na'y mga balatian, no more disease, wala na gyud mga sakit, no more heartache, wala na'y sakit sa atong kasing-kasing, no more sadness. wala na gyud kagulanan. Let me ask a question. Ako mong pangutanon mga igsoon. Everybody here who's in the medical profession, raise your hand. Pila man nato dinhi nga naa gayod sa Doctors, nurses, doktor o nurses nga mga anybody who's professional. medical. All right, Taas ang kamot. stand up. Anybody in the medical profession, stand to your Tindog feet. palihog og ikaw usa ka doktor o nurse baka o medtech. Anybody in the medical profession. Diha sa medical nga mga professional. Salamat. I'm looking forward to a day Ako naglantaw sa usa ka adlaw ug maunya when you people will be out of a job. nga moabot ang panahon nga kamo wala nay trabaho. You will have nothing more to do. Wala na mo'y angayan pang buhaton pa. Because the Bible says there'll be no more sickness. Kay unya ang Biblia nagingon wala na unyay mga balatian. So you're going to be out of a job. Kay wala na ta mga kaigsunan, wala na tay trabaho. You have to get ready for new employment. Atong pangandaman atong kinabuhi nga maabot ang panahon nga di na ta pwedeng makatrabaho. If you're a lawyer, Kung ikaw sa kabugado, you're going to be out of a job. maabot ang panahon nga wala di na kamo trabaho. All of these things that we are so comfortable with now, we're going to have to change. Kining tanang mga butang nga ato karon nabatunan nga malipayon na ta, mausab kini unya Because the reward is tungod kay ang balos gayod eternal life kinabuhi nga walay katapusan through Jesus Christ, pinaagi ni Jesucristo our Lord. atong Dios. If you believe it, Kun- say Kung amen. imo nang gituan, moingon ta amen. Oh, that's not an amen. Say it again. Amen. 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 Things are going to change on planet Earth. Ang mga butang mausab gayod labi na gyud diri sa atong kalibutan. God is going to deal with sinners Tungod kay ang Dios gayod iyan ang tagaag paghukom ang mga makasasala. when He destroys sin. Sa diha nga iya gayong gumuubon kining sala. And we will have eternal life forever. O kita makabatunas kinabuhing walay katapusan mga kaigsunan. If you believe that, Kung imo nang gituan, say amen. mingon tag amen. And amen. And amen. Now we're going to pray. Karon magampo kita.
And I'm going to ask those of you Ug ako kamo pangutan-on kamo who want eternal life in Jesus, nga gusto kamo makabaton sa kinabuhing walay katapusan nga gitanyag ni Jesus. who are looking for Christ to come Nga nagahandom nga si Kristo mobalik. and give you eternal life, Maghatag kanimo kanako og kinabuhi nga di na gyud mo tapos. I'm going to ask you to come to the front as we pray. Ako mo hangyon nga mo irog kita gamay, mo anhita sa atubangan. We are praying, asking Christ to give us the reward of eternal life. Come forward. Magampo ta og atong hangyon ang Ginoo nga maghatag nato og gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Shall we pray? Magampo kita. Lord Jesus, Dios namo nga nasa langit. we love you. Amo kang gihigugma o Dios. And we thank you for the message Ug amo kang gipasalamatan Ginoo sa mensahe and the truth ug sa kamatuoran of what happens when we die. kung unsay mahitabo sa adlaw sa among pagkamatay. We are happy to know Kami malipayon Ginoo sa pagkasabot that we rest in the arms of Jesus nga kami gayon mo pahulay diha sa mga bukton ni Jesus. until Jesus comes to take us home. Hanton maabot si Jesus ug dalon kami niya dito sa puloy-anan. Jesus has our reward to bring with him. Si Jesus gayon adunay balos uban kaniya iyang gidala. Lord God, help us to be faithful. Ginoo, tabangi kami nga mahimo kaming mga matinud-anon. Help us to trust you. Tabangi kami nga kami musalig diha kanimo. Help us to walk with you. Tabangi kami o Dios nga kami maglakaw kanim uban kanimo. Help us to follow after you Tabangi kami o Dios nga kami musunod diha sa imong mga lakang. until you lead us through the gates and into the eternal city. Hangtod nga kami o Dios imong giyahan hangtod dinas ganghaan ngadto gayod sa imong gingharian. Lord Jesus, Among Dios nga Ginoo, we pledge to follow you and serve you among gihalad ang among kinabuhi sa pagsunod kanimo. until you come again. Hangtod nga ikaw mobalik pag-usab. And we thank you, dear Father, Ug among gipasalamatan ikaw among Dios. in Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.